Magandang araw sa inyong mga kapugi. For today's video ay gumawa pala ako dito ng lutuan gamit ang panggatong na uling at dito ko lang ito hinulma sa lupa. Nagluto na rin kami dito ng sinabawang isda. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bago ako umakyat ng bundok ay dumaan muna ako dito sa natuyong ilog para kumuha ng buhangin sa paggawa ng lutuan gamit ang uling na panggatong. At may dala na ako ditong styrofoam dahil isasabay natin ito sa paggawa natin ng lutuan. At kumuha lang ako dito na sakto lang sa ating kailangan. Yung tipong makagawa ka ng konkrete na bahay dito sa kabundukan. Nung wala na akong makuha na pino na buhangin ay lumipat naman ako sa kabila. Nung nakita ko sakto na ito ang aking nakuha ay pinasok ko naman kaagad ito sa aking multipurpose na bag. At kaagad naman ako dito umakyat ng bundok para makapunta na doon sa aming kubo. Naguling kasi ako ng baon ng niyog noong nakaraang araw mga kapugi. Kaya kailangan natin gumawa ng bagong lutuan para magamit natin yung ating ginawang uling. Sakto din na may natira pa akong semento dito na sobra nung ginamit ko ito. Yung pinatibay ko yung bagong lutuan dito sa labas ng ating kubo. At pagdating ko dito ay nagsimula na ako kaagad magbutas ng lupa. At dito na ako nagbutas malapit sa ating lamesa. Dahil dito ay hindi masyado mainit at hindi nasisinaga ng araw. Tinansya ko lang dito ang laki sa paggawa natin ng ulmahan. Nasakto lang sa ating paglulutuan. Unang beses ko palang itong ginawa mga kapugi. Sa oras na ito ay walang kasiguraduhan kung magiging matagumpay itong ating ginagawang lutuan. Pero ito nga yung gustong-gusto ko mga kapugi. Yung tipong na-challenge ka sa mga ginagawa mo. At tapos na ako ditong gumawa ng hulmahan sa lupa. At kinuha ko na dito yung mga materyales na gagamitin natin sa paggawa ng lutuan. At pinakuhaan ko muna dito yung pantali na gagamitin nating panukat sa kung gaano kalaki yung bilog nating gagamitin. At nung nakuha ko na ay inilapat ko naman kaagad ito sa styrofoam para gumuhit ang pabilog na ilalagay natin sa butas. At nung natapos ko ng binilugan ay akin namang hiniwa ito gamit ang kutsilyo. Nung natanggal ko na ang bilog ng styrofoam ay akin naman kaagad itong binawas-bawasan bago ko ito inilagay sa butas para makita kung sakto na ang aking pagkakagawa ng bilog. At nung okay naman ang pagkakagawa ko ay gumawa pa ako dito ng isa pero hindi na gaano bilog dahil ito ang ilalagay ko sa pinakailalim dahil ito yung butas at paghuhulugan ng abo ng ating lutuan. Binawasan ko lang ito ng kaunti para sumakto doon sa ating paglalagyan. Pagkatapos ay naglatag na ako dito ng plastic dahil dito tayo maghahalo ng simento. Kinuha ko lang dito yung mga malalaking bato na nakahalo sa buhangin dahil maliit lang naman itong ating gagawing lutuan. Kaya dito na ako naghalo sa plastic mga kapugi para mabilis natin linisan pagkatapos natin gawin itong lutuan. At medyo dinamihan ko na sa paglagay ng simento mga kapugi para medyo solid yung pagkagawa natin ito. At nung natapos ko ng haluin lahat ay sinimulan ko na itong inilagay sa butas. At sa paglalagay natin sa ilalim dapat ay matansya natin kung gaano kakapal ito. At sunod ko namang inilagay itong styrofoam at bago ko naman ulit ito nilagyan ng simento. At bago ko tinabunan itong styrofoam ay pinatungan ko na muna ng maliliit na styrofoam sa taas para tumibay at hindi matanggal ito sa kinalalagyan ay tinusukan ko ito ng tingting. At tinabunan ko na kagad dito ng simento at sunod ko naman inilagay itong pangalawang styrofoam. Pero bago ko tinabunan yung gilid nito ay nilagyan ko muna ng mga alambre para tumibay ito. Nakuha ko lang ito na nakakalat dito sa aming kubo. Pagkatapos ay nilagyan ko ulit kagad dito ng simento. Pero yung gitna nito hindi ko tinabunan dahil dito tayo maglalagay ng uling sa tuwing tayo igagatong. Sinuportahan ko lang ng dahon ng niyog para humugis lang ito ng pabilog. At nilagyan ko rin ng 3 pirasong styrofoam ang bawat gilid nito. Tapos ay sinulatan ko lang ng pangalang Pogi para malaman nilang Pogi ang gumawa nito. At nung natapos na ako ay niligpit ko lang yung mga gamit at nilinis yung mga kalat. Bumaba na muna ako dito ng bundok at pagbalik ko dito kinabukasan ay kagad ko naman itong pinuntahan dahil excited na ako dito makita itong ginawa kong lutuan. At pag alis ko ng dahon ng anahaw ay kagad ko naman itong hinawakan para malaman kung matigas na itong aking ginawang bagong lutuan. Binungkal ko na kagad ang gilid nito para makita ko na ang kanyang katawan. Dito pa lang alam ko na nasakto lang ang aking pagkakagawa at dali-dali ko naman kagad itong inilagay sa lamesa para maalis ko na kagad yung mga styrofoam at yung mga lupa na nakadikit dito. Ang plano ko ay alisin muna ito lahat bago ko pantayin yung mga bawat sulok nito. Ginamitan ko lang ito ng maliit na kutsilyo dahil ito lang yung mabilis ipasok dito sa butas. Nung medyo lumuwag na ang loob nito ay pinasok ko na dito ang aking kamay. At nung natapos na ako doon sa ilalim, itong styrofoam naman sa itaas ay akin namang aalisin. Ginamitan ko naman ito ng mapurol na itak sa pagkuha nito at mabilis ko lang ito natanggal lahat. Yung nakuha ko na nung nasa itaas ay kukunin ko naman itong maliliit na styrofoam na aking inilagay kahapon dahil 7 yung styrofoam na nilagay natin dito kaya 7 rin ang
tutusukin natin para magkaroon ito ng butas. At nung natapos na ako magbutas itong gitna, ay dito ko na sinimulang pantayin ang bawat sulok nito, pati yung pinakapaan nito ay tinanggalan ko rin pala ng lupa para makita naman ang disenyo nito sa ilalim. Pagkatapos ay binaliktad ko naman ito kaagad para ipagpapatuloy ang pag-alis natin ng mga sobrang simento para makita ang tunay na hugis itong aking ginawang bagong lutuan. Hindi man ito maganda at perpekto, ang mahalaga ay makakaluto na tayo dito gamit ang panggatong na uling, at ito na ang finished product ng paggawa ko ng lutuan mga kapugi. At naisipan ko itong ilagay dito sa gilid ng lutuan sa labas ng ating kubo para masubukan natin ito kaagad kung epektibo ang pagkakagawa ko nito. At kumuha na ako dito ng uling gawa sa baon ng niyog para simulan gatungan itong bago nating lutuan. May mga bagay talaga na akala mo hindi mo kayang gawin dahil sa natatakot tayong magkamali. Pero saan ba tayo natututo? Diba sa pagkakamali din natin? Hindi tayo perpekto. Lahat tayo ay may negatibong aspeto. May kalayaan tayong matuto. Kaya wag mong ilimit ang imahinasyon mo. Kaya tingnan mo ako, sa sobrang lawak ng imahinasyon ko ay muntik ko ng butasan itong bundok at gumawa ng palasyo dito sa loob. Kasama ko pala dito ang aking asawa mga kapugi. Siya ngayon magluluto ng aming panangalian. Bali sinabawang isda ang lulutuin niya dito. Kumuha lang siya dito ng upo, sitaw at sili green na ipangahalo niya sa isda, at doon pala siya magluluto sa ginawa kong bagong lutuan. At dito niya lang muna inilagay ang mga gulay sa lamesa sa labas ng ating kubo. At habang nagsasaing ako dito, ang aking asawa naman ang nag-aasikaso ng aming pangulam. Nagbabalat siya dito ng upo, tapos yung mga sobra naman ng mga gulay ay dadali namin yan sa bahay. Pagkatapos niya mag-iwa ng upo ay sinunod niya na din ang sitaw at hinugasan niya lahat ang mga ito para malinis naman yung ating mga kinakain. At sa palayok pala kami dito magluluto mga kapugi. May laman na itong malinis na tubig, tapos ay nilagyan ito ng kamatis at sibuyas, kasama na din ang luya, tapos ay isinabay na din ang asin bago ito tinakpan, at malapit na din maluto itong aming sinaing. At mayat maya ay tinignan ko itong aming kanin, at nang nakita kong okay na ay kagad ko naman itong inilipat sa lamesa, at kagad ko namang isinalang itong palayok para maluto na itong aming ulam. Labis naman natuwa itong aking asawa sa bago naming lutuan at nag-i-enjoy siya dito sa pagluluto ng ulam. Ang sabi niya pa nga sa akin, ang dami na tayong lutuan. May lutuan sa loob ng kubo, may lutuan sa labas, at may lutuan gamit ang uling. Kaso ang problema, wala tayong lulutuin. At naglagay na siya dito ng upo mga kapugi, kasabay na din itong kalamansi na pampaasim, at nung medyo matabang pa ay naglagay pa siya dito ng asin at tinakpan naman kaagad para maluto ang mga gulay. At nung akin naman ulit tinikman ay sumakto na itong ating timplahan, kaya inalis ko na ito sa pagkakasalang. Kaya kanina ang sabi ko, ang ulam namin ay sinabawang isda na may gulay, kaya ngayon iba na ang nakikita ko at parang baliktad, parang sinabawan na gulay na may konting isda. Pero okay lang yun mga kapugi. Ang importante, presko at masustansya ang ating kinakain. So paano mga kapugi, kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Teresa Capistrano at sa anak na si Romel Gabotero Jr., kay Jomar Gatarin na taga Agoncillo, Batangas, kay Raymart Marfa na taga Trapiche, Tanawan, Batangas, kay Joshua Lumibaw na taga Daet, kay Larita Quintas Jeric, kay Gracie watching from Singapore, kay Marisa Lubindino na taga Santiago City, kay Shari Hads Bari watching from Zamboanga City, kay Sanel De La Rosa watching from Rosales, Pangasinan, kay Lulit de Vera Perso watching from Australia, at kay Gilbert Bustamante Rimbaw. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.